Tila hindi nga nagustuhan ang naging suggestion ni Senator Chis Escudero na bawasan ang mga holiday sa bansa. Marami ang nainis at talaga namang nanawagan pa kay Ms. Hart Evangelista para di umano ay kausapin ang asawa sa nais nitong mangyari. Ayon kasi kay Senator Chis Escudero, mayroon na daw tayong 1 month na bakasyon mahigit. So parang hindi na nga daw ito nagiging healthy para sa bansa, lalong-lalo na sa mga empleyado. Kaya naman ang suggestion niya ay bawasan ito. Marami nga ang nag-react dito at iba't iba ang kanilang naging say. Ayon pa sa kanila, sana din kausapin ni Hart Evangelista ang kanyang husband sa nais na mangyari. Pati nga itong si Hart Evangelista ay talagang nadamay pa sa mga panawagan ng netizen na kung saan ay pakiusap nga nila na itong si Hart ay kausapin si Senator Chis Escudero. Naku, mukhang under fire na naman nga si Senate President Chis Escudero to the point na pati ang misis niyang si Hart ay inuudyo ka na ng netizen na kausapin ito. Sa isang naging press con kasi ay sinabi ni Senator Chis na napagkasundoan umano ng Senado na bawasan ang mga holiday sa bansa. Sa nga ni Chis, mahigit 1 buwan na daw kasi ang holiday sa bansa at nakakaapekto umano ito sa competency ng mga kumpanya at manggagawang Pilipino. Mukhang maraming netizen ang mga umalma rito. Say kasi nila, dito na nga lamang daw bumabawi ang mga manggagawa, lalo na yung mga halos walang day off. Irita pa nga ang isa at sinabing baka naman daw pwedeng kausapin ni Hart ang mister dahil pati umano ang pahinga ng mga manggagawa na nagbabayad din naman umano ng tax ay pinapakailaman ng senador. At trending nga rin ang hanas ng isang netizen na naparaan sa panukala ni Chis na nadamay pa ang pangalan ni Hart. Say nito, sorry Chis, kung need ng mga tao ng breaks every now and then, hindi kasi kami kagaya mong nakaka-attend ng mga fashion weeks kasama ang asawa anytime. 8-9 hours kasi working time namin. 6 days a week. No time to have a work-life balance because we're overworked and underpaid. Say pa ng isa, the most privileged has so much to say when they aren't the ones suffering from overwork and underpay. Pa-fashion week ka lang. Samantala yung ibang holidays lang yung opportunity na makapag-relax sa work. Naku, kaloka ha, yung tipong ginagawa lang din naman ni Hart ang work niya pero nadamay pa. Pero kung iisipin nga ay mukhang mahaba-habang debate pa kung tamang landas ba ang bawasan ng holidays ng mga manggagawang Pilipino. Pero sana at the end of the day ay manaig what's best for the Filipino people. Narito nga ang naging pahayag ni Senator Chis Escudero. Pero yung holiday nagkasundo ang Senado na limitahan ng mga holiday. Mahigit 1 buwan na ang holiday sa buong bansa, which makes Philippine companies and workers less competitive. Di ba? May holiday yung syudad, may holiday yung munisipyo, may holiday yung probinsya, may national holiday, may religious holiday, di ba? Which makes us less competitive. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos, meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. May araw ng kagitingan, may National Heroes Day, bawat bayani nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? Isa yan sa pinapapag-aralan ko sa kanila, ngayon, sa komite. Ang problema lang, away yan eh. Pero, hindi naman kailangan gawin ngayon. Simulan lang natin yung proseso. Hayaan mo mag-percolate siya, mapagpasan. Because I tell you, it's making the Filipino workers less competitive. Because our competitors from other countries aren't requiring these companies to pay double. Dahil nagkataon lamang na holiday at wala namang kinalaman dun sa bansang pinagtatrabaho nila, lalo na sa call center. Narito naman ang naging say ng mga netizen. Mga senators, good day po. Ang unahin niyo po sana pansinin ay ang pagkakaroon po ng magandang sweldo ang manggagawang Pilipino. Huwag na po sana pakialaman ng nagisnang mga holidays ng mamayang Pilipino. Hindi po yan ang makakatulong sa pagunlad ng bansa. Pansinin niyo po ang standard ng mga company o trabaho na meron dito sa Pilipinas. Doon po kayo mag-focus. Napakaraming graduates every year, pero walang mapasukan. Yan nga ang naging say ng netizen. Dahil kapag fresh graduates ka, kailangang may 1-year experience ka. Next, kapag kukuha ka ng valid ID, kailangan may dala ka valid ID. Isa pa po, kapag ang aral ka ng 4 years na ang tuition mo tuwing SEM is 20 to 25,000, tapos ang salary mo 500 plus per day. Kaya po karamihan ng Pilipino ang takbo sa ibang bansa dahil andun ang magandang salary. Babawasan nyo po ang holiday, alam nyo po ba na doon nagkakaroon ng dagdag benefits o salary ang mga manggagawa dahil kapag holiday at pumasok ka, may mga company na nagbibigay ng double pay. Malaking tulong na po yan sa amin at isa pa po, yun na lang po ang panahon na makakapagbigay ng medyo mahabang oras para sa pamilya namin. Aalisin nyo pa. Huwag naman po sana. Sabi nga po, hindi po tamad ang mga Pilipino. Nagkataon lang na nasa maling bansa o maling pamamalakad ng bansa sila nakatira. Imbis na mag-focus kayo sa holidays, mag-focus po kayo sa salary, trabaho ng inyong mamamayang Pilipino.
Salamat po, Senator Riza Ontiveros, Senator Ronald Bato de la Rosa, Rafi Tulfo in Action, Idol Robin Padilla. So yan po ang panawagan ng nasabing netizen na ito. What a dumb thing to focus on. Do you think that will make the Philippines great? Reason why Filipinos don't like to work, it's because of poor compensation. Say naman ng isa, why not implement a hazard pay for employees who still reports to work risking their lives despite of floods, traffic and being stranded during weather disturbances? Because these are people who can call you competitive ones, ensuring that they can still report to work regardless of the severity of weather conditions. Nako, Senator Chis Escudero, mukhang naging kontrabida ka pa sa mga manggagawang Pilipino. Sana nga ay maging maayos ang usaping ito at kung sino ang mas magbe-benefit ay yun dapat ang maisip ng nasabing suggestion. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.